Napakaraming ang alaala ng lugar na to sa akin. Sa irigasyon na yan, dyan kami naliligo at nagpapaanod ng kuya ko before. Matagal kaming naliligo hanggang sa paluin na lang kami ng mga magulang namin. At sobrang iitim na namin dahil napakatindi ng sikat ng araw. Akala ko pa nga noon sa amin yan kasi katabi ng bahay namin. At tuwang-tuwa naman kami. Yun yung mga alaala na hindi mo talaga makakalimutan. At syempre sobrang saya nun. Madalas kasama namin yung mga pinsan namin. Tapos after naming maligo, pupunta kami kay Inang. Magtatanong kung may pagkain. At syempre si Inang lagi namang may binibigay. Lagi niya pang sinasabi, may kayo to, yung mga uston taligos nyo, nakapudpudot ka, uray naging isit kayo. Yun lang talaga siguro yung sweet words ng mga Ilocano. At sa ganung lagay, concern talaga siya sa amin. Ito naman yung makina ni Inang na napaka-nostalgic talaga para sa akin. Kasi bata pa lang kami, pinaglalaroan na namin yan. Imagination ko noon, para siyang sasakyan kasi parang merong wheel doon sa ilalim na pwede mong gawing manobela. Sino bang nakatry niyan sa inyo? Diba? Almost all of us na mga pinanganak ng 90s. Ay nakaranas siguro niyan. Akala ko nga noon singer yung makina kasi may nakalagay na singer. Brand lang pala yun. Ito nga pala yung dirty kitchen ni Inang. At lagi ko tong pinupuntahan kasi lagi yung may pagkain na naka-prepare. Yan, and I love the way she cooks kasi gumagamit siya ng maliliit na kahoy. Ito, naalala nyo ba to? Sinong may mga ganito pa sa bahay? Yung kinukulayan siya and after a while, mga ilang taon lang kumukupas. And yung carpet na to na pwede rin i-wall design. Napakaraming meron yan sa mga bahay nila before. Meron pa nga yung aso na nagbi-billiard siya pusa. Yun nga, yung Sleep Right ni Inang. Sleep Right yung brand. Sabi niya, 1970s pa daw yan. Diyan kami tumatalon madalas ng mga pinsan ko. Ginagawa namin yung trampoline. Kaya ngayon, lumalabas na yung mga spring yan. Pero sobrang tagal na rin at naikip pa talaga ni Inang. Sana ko yung mga pinsan ko, super dami talaga namin experiences sa higaan na yan. Isa sa pinagkakakitaan ni Inang noon ay paggawa ng tsinelas. Yan din yung madalas niya sa aming nireregalo kapag birthday namin o kapag Pasko. Sobrang tibay ng gawang kamay ni Inang kaya napakaganda ng quality nun. Mahilig din siya mag-crochet. Ito pa yung mga regalo ko sa kanya before, yung drawing ko sa kanya noon. Naka-display pa yan sa bahay ni Inang. At sa kanya ko talaga nakuha yung pagiging malikhain pagdating sa mga crafts kasi I love crafting a lot at si Inang ang naging inspirasyon ko sa ngayon. Ang bahay talaga ni Inang, kung gusto kong maalala yung mga mga core memories ko, dito talaga ako pumupunta dahil punong-puno ito ng mga makukulay na alaala. Yan yung mga picture naming magpipinsan, picture nila ni Tatang, and also yung cabinet na to, at yung mga displays niya na hindi pa rin nawawala, yung analog TV, yung trophy, yung carvings ng cabinet, divider, nandyan pa yan lahat kay Inang, para siyang Rugrats, tinatago niya lahat ng mga bagay, lalo na yung may sentimental value. And syempre, sinong makakalimot kay ate na mula bata pa ako nagbibenta na ng tinapa. Talagang tuwing hapon maririnig namin yan, yung kanyang paglalako. Syempre, may chandelier din si Inang, na usong-uso talaga noon yung shells. Hanggang ngayon, meron pa rin siya. Hi, there's so much we miss about this house. So grateful to be here again. Until here today, once again, this is Roseby vlogging for fun and memories. Again, stay kind, stay blessed, and love your grannies. We miss you in heaven, Tatang.